Mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang mapagpalang araw sa inyong lahat na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga sa inyo namin nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At yan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias. At magandang umaga rin sa ating mga kaagapay sa 1062 DXKI Your Friendly Voice sa Coronadal City. Gayon din sa ating listeners sa 1197 DXFE Davao. At sa mga naririto naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin tuwing Sabado ng umaga, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzales. At ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica at ito po ang iyong programang Tabas ng Batas dito po lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napakikinggan at napapanood po tayo sa Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At sa Channel 185 po sa Signal TV sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV. At tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew na sina Absidi Ferrer Tabua, Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Shekinah Abalon, Shaira Gabornes. Gayon din yung ating Prodtex na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes at RTV na sina Eileen Valdez, Angelica Calayag, Bong Chica, Jabez Mancho at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter Site. At sa punto pong ito ay nais naman po nating pasalamatan ng ating pong mga kaagapay. Kayo po na amin pong patuloy na nakakapartner sa ministeryo po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyo pong suporta ay 78 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga nais naman pong maging kabahagi ng ating pong ministeryo, maaari po kayong mag-message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin nyo na rin po ang amin pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po yung one word, no? donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Pero bago ho nating simulan ang ating pong Holy Week themed na pag-uusapan na napakaganda at napapanahon ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Isaiah chapter 53 verse 5. Ang sabi po, "Ngunit dahil sa ating mga kasalanan kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap." Kayo po ay aming inaanyayahan na tumutok at patuloy na makinig dito sa ating programa sapagkat meron po tayong pag-uusapan na hindi lang napapanahon kundi napakahalaga sa atin bilang mga mamamayan, bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesus. Kaya po tayo ay magpo-pause lang for a break. Pero sa ating pagbabalik ay tutungo na po tayo dito sa ating napapanahong pag-uusapan. Ito ay may kinalaman pa rin sa batas, pero may kinalaman lalo't higit sa ating Panginoong Hesus. Kaya't huwag po kayo maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik agad dito pa rin sa Tabas ng Batas. Tabas
ng batas. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Okay, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating pong programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzales at tayo po ngayon ay dadako na no, sa isang napakahalagang Holy Week topic. special. Oo, ngayong Holy Week special, attorney, at nawa po sa ating mga kaagapay ay talagang tumutok po kayo dahil napakaganda po ng ating naihanda na discussion for this morning, attorney. No? So ngayon nga ay Holy Week, lahat sa atin ay nagpo-pause, humihinto sandali, nagre-reflect, at muli natin pinagbubulayan ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo para sa atin. At talagang damang-dama natin yung pag-ibig ng Panginoon, yung biyaya niya para sa atin, yung kanyang mercy and compassion. At lalo pa po nating malilinawan sa pananaw ng batas, naging kaganapan sa kanyang buhay. Nung siya po ay dumaan sa paglilitis. Grabe, no? Siya ay, Nilitis ang Diyos. nahatulan, at binigyan ng capital punishment na death na wala naman siyang kasalanan. Grabe. Alam po ninyo, dito po natin mauunawaan ang pinagdaanan ng Panginoon in the lens of the law, at mas ma-appreciate natin ang ating pong Panginoong Hesus sa kanyang pinagdaanan na sakripisyo, pagbubuwis ng buhay dahil po mahal na mahal niya tayo. Kaya po, alam mo ninyo, ito yung bagay na nais natin bigyan ng pansin at diin ngayon sa ating talakayan, attorney, dahil pag-uusapan natin ng isang kaso. Dito Holy Week po, ba't may kaso? Opo, kasi po, ang ating Panginoong Hesus ay dumaan sa paglilitis, na banggit na nga natin, na parang tila may pagkakamali, doon sa paggulong ng hustisya na kung saan isinabject ang ating Panginoong Hesus na siya ay naparusahan nang wala naman talagang kasalanan. So the trial of Jesus Christ, So ito po ang maganda natin bigyan ng pansin, kasi kung pagbabalik tanawan po natin, meron pong naging mock trial na kung iisipin natin sa nadidinig natin na so ito po ang maganda natin bigyan ng pansin, kasi kung pagbabalik tanawan po natin, meron pong naging mock trial na kung iisipin natin sa nadidinig natin na parang kangaroo court or hindi talaga makatotohanan. Injustice. May injustisya na nangyari, Alam po ninyo, ang Panginoong Hesus ay na-charge based on false testimonies. Siya po ay sinubject to coercion, brutality, merong wrongful execution, So titingnan natin yung kanyang unlawful arrest and trial. Yan. Imagine, attorney, siya ay inaresto nung wala namang formal charge. Yeah. At gumawa na lang ng charge sa kanya itong mga religious leaders, and he underwent several trials, religious and political, lahat riddled with corruption. Kaya pag po natin sabihin ang Panginoong Hesus, hindi niya naranasan yan. He was subjected to this injustice. May false testimonies against him. May physical abuse. Siya po ay sinampal, spat upon, blindfolded, lahat na ng sakripisyo, nilatigo, di ba nilagyan siya ng krus, di ba, I'm rather ng crown of thorns, at merong mob mentality, na mayani, may political convenience. Si Pontius Pilate, wala namang nakitang kasalanan, pero minabuti pa rin niyang parusahan, dahil siyempre sa kanyang convenience, ang kanyang political career, over justice, at may extreme punishment. Meron din na trial by publicity, parang sa media, crucify. Tama. At talagang biro nyo, itong lahat na ito pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus. Kaya itong tanong natin, attorney, kung ang ating Panginoong Hesus mismo na walang kasalanan, walang
bahid ng Yeah. kasalanan at walang paglabag Mm-mm. ay nahatulan at capital punishment, kamatayan ang hinihatol sa kanya. Ano ibig sabihin nito sa ating justice system? At ang Mm-mm. mas mahalagang tanong siguro, attorney, ano ba ang relevance nito Yeah. sa ating panahon ngayon? May Mm-mm. pagkakahawig pa ba sa Yan. mga nangyari noon, sa mga nangyayari ngayon? Mhm, mhm. Kaya nga 'no, kaya maganda nating himay-himayin itong mga nangyari sa ating Panginoong Hesukristo mismo 'no. So, Yeah. ang una nating makikita dito is yung charges against him 'no, Mm. na binago yung kaso laban sa kanya. And ano Mm. 'to 'no, um, hindi 'to dapat nangyayari. No, kasi Yes. linawin natin, ano ba yung kinaso Mm. at kaso at charges, no, yung Yes. bintang sa kanya, no? Makikita natin sa Mark chapter 14 verse 61 to 64, makikita natin na siya ay inaakusahan nung kasong blasphemy, no? Kasi Mm. tinanong na, ikaw ba ang sinugo ng Diyos? Ikaw ba ang Kristo, no? So, Saya. Oo. ikaw ang Messiah, no? Ikaw ang Oo. so ang charge sa kanya is siya ay nagpapanggap na Mm. Diyos, no? Kasi ang kanyang mga claims ay is equality sa Diyos, and under sa batas ng sa mga Jewish law, ito ay isang religious offense, no? Ito ay Yan. pinagbabawal sa kanilang relihiyon at sa kanilang siyempreng batas, no? Mm-mm. Subalit itong problema. Ang mga nag-aakusa sa kanya ay ang mga local na kanyang mga kasamahan ng mga Hudyo, no? Na subalit ito naman ay hindi considered na krimen sa Yes. Rome. Na ang Rome naman ang Oo. siyang nakasasakop sa bayan ng Israel during that time, no? Or yung Mhm. Judah at saka tribe of Benjamin. Bagamat kumbaga isipin mo na merong awayan doon sa isang probinsya, pero hindi naman siya talaga violation ng Yes. Roman law na tinatawag. At ang Yes. Roman Tama, law, tama. tandaan natin, yan ang merong kakayanan magparusa ng kamatayan. Hindi kasi Tama. nila maaaring patayin ang isang citizen nila ng Mm-mm. sa under sa Jewish law nang hindi sumasangguni ang mga taga-Rome. So bagamat ang charges sa kanya ay initially ay blasphemy, Mhm. isang religious offense, pero pagdating kay Pilato, kay Pilate sa Luke chapter 23 verse 2, Mhm. ito yung sinasabi, no, naging sedition or treason Oo. ang kanyang charges, dahil sinasabi nila pinipigilan daw ni Kristo ang pagbabayad ng buwis dahil siya daw ay kiniklaim niya na siya ang hari ng mga Hudyo. So kanilang iniba, at in fact kanilang nilagay sa isang perspektibo na magiging violation sa batas ng Yeah. Rome. So Mhm. kaya medyo confusing ito, no? Kasi sa ating Yes. batas hindi pwedeng gano'n. Dapat kung chinarge ka ng kung ano yung kaso na chinarge sa'yo, dapat hindi magbabago yung charge sa'yo kasi Yes, dapat mong malinaw masagot. yan. Yes. Dapat Oo, mong linawin. tama. Kung kumbaga, hinuli ka dahil charge ka ng kidnapping, nung pagdating doon sa husgado o pagdating doon sa piskalya, sinasabi, ay, ano na lang po pala, drugs kasi wala pala Oo. kaming makita sa kanya. So, ibang-iba ho, no? Bawal na bawal po yun. So, yan po Yes. nangyari sa ating Panginoon. Pero hindi ho ito simpleng pagbabago lamang, pero ito po'y minanipulate yung mga charges para ito po'y mag-fit sa penalty ng death. Grabe, no? Yes. So, ang Yes. legal principle po natin dito na katulad ng sa ating konstitusyon ngayon, no? Ay sinasabi sa Article 3, Section 14 sa ating Bill of Rights na ang bawat akusado ay merong karapatan na ma-inform of the nature and cause of their accusation. Dapat malinaw. Correct. Saan ba ako Yes. nasasakdal? Sa ano bang binibintang nyo sa akin? Kasi kung pabago-bago po yung kaso,
paano mo nga naman mapagtatanggol ang iyong sarili? Sarili, Kaya dito pa lamang, yes. no, makikita natin may violation agad ng proseso. At tandaan natin ng marami sa ating mga batas pa rin. Dito sa ating lipunan, marami dyan ito'y proseso na itinatag noong una pa, existing na rin nung panahon ng ating Panginoong Hesus. So may violation na agad. Yes. Diba po? So, ito po yung charges, pagbago ng kaso at pagbago ng charges. Ngayon, attorney, meron pang naging illegal na ginawa sa kanya, di ba? Yung sa aresto. Yes, kaya nga dito sa alam mo ito napaka importante nito kasi alam natin na hindi ka naman basta-basta dapat hinuhuli ng walang matibay na dahilan at dito sa ating pag-uusap sa pag-aresto sa ating Panginoong Hesus ay tingnan natin ang mga circumstances sa John 18 verse 3 at saka verse 12. Tandaan natin, inaresto ang ating Panginoong Hesus, gabi po yun, di ba? So, alanganin yung oras, at biglaan. Biglaan. At itong pinaka-importante, na talagang na-violate. Walang malinaw na charge sa kanya. Nabanggit mo na nga kanina, attorney, walang malinaw na accusation. Krimen, na-violate siya or nagawa niya na para sabihing nagkasala siya, So, alam po ninyo sa ating Constitution sa Article 3, Section 2, nakalagay po riyan, the right of the people to be secure against unreasonable arrests. Kasi po mahirap po yun na napagsuspetsahan ka lang ay bigla ka na lamang dadamputin. Arestuhin. Arestuhin at ikulong. Hindi po maaari kasi ang bawat isa sa atin ay may karapatan na 'di ba malayang makapunta sa kung saan natin gustong puntahan, kumilos, basta naaayon naman sa batas yan at wala ka namang nababiolate, na karapatan ng iba. Kaya dapat malinaw po yan. So, ano nangyari po muli sa ating Panginoong Hesus? Wala pong warrant of arrest. Walang tamang or walang authority na nagpapahintulot talaga ng kanyang pag-aresto. Tama. At wala naman din kasing aktual na krimen na nangyari. Ano ba talaga ang violation niya? Ano ba ang charges against him? Tsaka, attorney, wala pong, yes. Tsaka, attorney, pala, mahalaga rin natin masabi sa kanila na kaya inaaresto ang isang tao kasi para siya'y mapanagot, para sagutin niya ang paratang sa kanya ng krimen. So, hindi ka inaaresto kasi guilty ka na. So, so kung hindi malinaw, kaya nga ang unang tinatanong, bakit nyo ko inaaresto? Ano po yung kaso na pag hindi masabi ng arresting officer yan, wala hong ground para kayo maaresto. Tama. At alam po ninyo, maging sa ating batas, sa ngayon, malinaw ho yan na kinakailangan doon sa warrant of arrest mismo, nakasaad ho doon ang bintang. Oo, ano bang krimen ang sinasabing na-violate mo kung kaya't ikaw ay kinakailangan na papanagutin dito at least of course bibigyan ka pa rin ng pagkakataong sagutin yung mga paratang na yun, pero ikaw ay hinuhuli, ikaw ay inaaresto para nga masiguro na ikaw ay mapapanagot kung mapatunayang may kasalanan ka. Pero sa kaso nga ng ating Panginoon, wala nga pong naipakita na matibay na dahilan kung bakit siya inaaresto. Wala pong matibay na yung charges, At kung nababanggit po rin na merong mga warrantless arrest, attorney, maging sa ating jurisprudence, kung kay Kristo ay walang warrant, walang aktual na krimen na nangyari, walang probable cause na malinaw, therefore illegal po yung arrest na yun. Meron din naman sa jurisprudence natin, merong mga warrantless arrest. So, kung kinakailangan talaga na laging merong arrest warrant na tinatawag po tayo, kailan yung pwedeng walang warrant of arrest? Yun po dokumento na galing sa korte.
Pagka nahuli po na tinatawag nating caught in the act, Yan. In flagrante delicto. red-handed, flagrante delicto, Mhm. no, na pwede pong maaresto kasi actually committing, Mhm. attempting to commit, or Has just committed. committed the Yeah. crime. Mhm. Oo. So, meron kayong matibay na dahilan kung ba't kailangan na siyang arestuhin kasi nagawa na niya, 'di ba? Mhm. Or ginagawa niya, or kitang-kita mo na about to commit a crime. So, kailangan po Mhm. merong overt act, merong talagang Yeah. presence noong authority, no, ng o person na pwedeng mag-aresto sa kanya. Actually, even ano nga pala, meron ding citizens arrest na Yeah. tinatawag tayo, no. So, meron lang pong certain circumstances na pwede yung warrantless Mhm. arrest. Pero Yan. all the rest kailangan may warrant of Mayroon. arrest. Ngayon Oo. po, anong ating biblical reflection dito? Isaiah Mm. 53:7. Alam mo, attorney, pag ito binasa natin talagang, 'di ba yung heart natin talaga namang ano mo yung pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus. It is a profound messianic prophecy describing the silent suffering of Jesus. Yes. Yes. No? Despite being oppressed and afflicted, he did not defend himself. Dito po Mhm. ang sabi, he was oppressed and he was afflicted, yet he Mhm. did not open his mouth, Amen. like a lamb that is led to the slaughter, and like a sheep that before its shearers Mhm. is silent, so he Yeah. did not open his mouth. Yeah. 'Di ba? Parang tayo, alam mo wala kang kasalanan, alam Oo. mo na napagbibintangan ka Yeah. lamang, you are falsely accused. Talagang, 'di ba? Mm. Didepensa mo yung sarili mo. Mm. Pero ang ating Panginoon, He opted sa Mhm. pagkakataong ito. He could have summoned all the Yeah. angels, 'di ba? In His defense, 'di ba? Mm. Siya mismo, hindi na kailangan yung angels, siya mismo, makapangyarihan siya, and yet, 'di ba? Like a lamb being brought to the slaughterhouse, 'di Mhm. ba? He did not open his mouth in his defense. Parang nakaka, 'di ba? Mm. Nakaka-goosebumps talaga 'to, and bakit yun ginawa ng Panginoon? Again, Mhm. 'di ba? It's because of his mission, that is to save us from Mhm. the penalty of our sins. Amen. And from the arrest, yung Mm. sinabi natin, paiba-iba na charges, tapos yung illegal na pag-aresto sa kanya, Mm. punta tayo naman doon sa trial mismo. Ayan na. So dinala na siya. Ayan na. At Mm. dito natin makikita yung pag-collapse ng due process of law na Yes. tinatawag. Kasi ito na yung pinaka-core ng paglilitis ng Panginoon is yung trial itself, yung formal trial doon sa husgado, no? Ang una natin makikita ay pagdating sa mga witnesses o yung mga saksi laban sa kanya, no? Yes. Kasi maraming silang iprinisinta ng mga witnesses na nag-false witness naman. Sinabi nga ng Mark chapter 14, no? Verse 55 to 59, pag binasa natin yan, many bore false witness, di ba? Pero hindi nagtugma-tugma, but their testimonies did not agree with each other. Kaya kapag ka nagpipresenta talaga ng witness, kailangan merong kasama yung tinatawag na cross-examination eh. 'Di ba? Kasi yung right to confront your witness, yung tinatawag Yes. ay isa sa Tama. mga mahalagang karapatan ng isang taong nililitis. Sino ba yung mga testigo sa akin? O yan, ito. Yes. Nakita ko po kasi kayo po ay nandoon sa lugar na yan at kung saan ho nangyari yung krimen. O, di tatanungin mo naman, ano namang ginagawa ko doon sa lugar? Nakita mo ba? Hindi ho, nakita ko lang kayo doon. O so wala ka nakita na ginagawa ko. Yes. So, Tama. kaya mahalaga yung tinatawag na right to confront the witnesses against doon sa akusado. Kasi pwedeng mong ipalabas kung siya ba ay nagsisinungaling o kung hindi naman talaga niya nakita yung sinasabi Hindi niya nakita. niya. Oo. Yes. So sa yes. rules of evidence, due process would require credible, consistent testimony ng mga witnesses, lalo na kung ang kanilang mga testimonya ay nagbabanggaan. Yung isa sinabi, nakita ko ho siya ng
alas 2 ng umaga, tapos umalis na po. Yung isa naman, nakita ko po siya alas 2 ng hapon, pero umalis na. So, iba-iba. At kapag inconsistent yung mga witness, no, ito ay isang pagpapakita na hindi ho credible, no, Oo. yung kanilang Oo. mga testimonies. Pero hindi lang dun sa issue ng false witness during nung trial natin makikita, meron din yung presumption of guilt. No, meron kasi sa ating legal system, sa ating judicial system, is yung tinatawag na presumption of innocence, no? O yung ibig sabihin yung presumption of guilt, hindi mo pinipresume na guilty na yung isang tao kasi siya ay nililitis. 'Di ba? Marami sa ating ganyan. Naku, may oo. kinasuhan siya, sigurado kasi yan ay guilty. Pero tandaan natin na Panginoong Hesus, kinasuhan pero hindi pala guilty. Kaya nga, meron tayong tinatawag na presumption of innocence. Malinaw yan sa Article 3, Section 14 na sinasabi na ang isang akusadong tao is presumed innocent. Rather, no? Innocent until proven otherwise. Unless proven guilty. Kaya nga kapag humaharap sa husgado, ang kinakailangan ng prosecution, no, na naghuhusga at nag-aakusa, kailangan niyang mapatunayan ng proof beyond reasonable doubt. Kasi nga merong presumption of innocence. Ibig sabihin, kung sino nag-aakusa, siya ang merong responsibilidad na ipakita kung bakit dapat maparusahan tong taong to. Hindi yung taong inaakusahan. Yes. In fact, yung taong inaakusahan, kung tumahimik lang siya, hindi siya magsalita, at yung taong nag-aakusa o yung mga nag-aakusa ay hindi magpakita ng matibay na ebidensya, kahit wala siyang sabihin, ay madidismiss ang kaso. 'Di ba? Kasi you are presumed. The law presumes that you are innocent until proven otherwise. Pero kay Kristo baliktad ang nangyari. Ay, ang sakit na to, no? He was presumed guilty from the very beginning. No, siya ay presumed na nagkamali at hindi nga malaman-laman ni Pilato kung paano niya papakawalan, paano siya hindi mai-involve, kaya yung tinatawag doon paghuhugas ng kamay ni Pilato. No? Kasi nakikita niya na ano bang ginawa na to? Wala naman ginawa tong taong to. Innocent. Bahala kayo, sige, 'di ba? Maghuhugas ako ng kamay ko. So, pero ang mahalaga pa rin dito is yung pangatlo, yung walang fair na hearing na nangyayari, kasi sinabi dito sa katulad niya sa ating batas, sa ating konstitusyon, no person shall be deprived of life, of liberty, of property without due process of law. Dito hindi ho dumaan sa tamang proseso dahil isa na rin dito is biased yung tribunal. Kasi yung tribunal, ito yung ito yung maghuhusga, no? Decide, ano? Doon sa case, oo. Because yung same na grupo na nag-aakusa sa kanya, sila din yung mga naghuhusga sa kanya. Iba kasi yung nag-accuse, sila yung nagpo-prosecute, dapat iba ho yung humuhusga. So parang hindi siya neutral or impartial yung tribunal na kinakailangan. Sa atin pong legal system, kapag ang isa pong judge ay meron pong semblance of partiality, pwede mong ipa-inhibit yan. Dito ho, hindi na nangyari yun. And finally, yung speedy justice, ang bilis. Overnight ang proceedings, at ito po ay mind you, attorney, di ba death penalty, so dapat medyo may requirement yan na 3 days ang kanilang bago magdesisyon. Ito minadali. Dapat ridiculous, attorney, no? Oo, kasi buhay ng tao ang at stake. Tama nga, kaya hindi porket mabilis fair. Ibig sabihin maaring ito'y ni-rush. So hindi lang may lapses, no? Halos lahat ng constitutional and legal safeguards na hanggang ngayon ay applicable sa panahon natin ay na-violate. Na-violate pati yung Roman law and Roman proceedings.
procedural Yes. law nung panahon na yan na dapat nagpoprotekta sa lahat ng subject ng Tama. Empire ng Rome. Diba? Yes. In fact, tayo sa ating pag-aaral ng abogasyan, di ba? Hindi ko alam kung inabutan mo pa ang Roman law. No? Kasi eventually Oo. tinanggal na siya, di ba? Yeah. So, Oo. during our time, inaral pa namin ang Roman law kasi nga siya ang pinagmulan ng Mulan. napakaraming mga batas na Yan. ating sa batas na nga ngayon, Mhm. ano, at umiiral ngayon, ano. So, kaya tapos hindi nila napatupad ng maayos, hindi nila nasunod ang pamantayan ng mismong batas nila, no? Ngayon, dito sa ating pag-uusap naman sa pagliliti sa ating Panginoong Hesus, ano? So makikita natin, meron pong tinatawag na, sige, may jurisdiction ba ang korte, ano, sa kanya laban sa Panginoong Hesus o sa person ni Jesus Christ during the Yeah. trial? Kasi importante yung jurisdiction, di ba? Mhm. Kasi tama ba na dito sa hukuman na ito litisin ang isang akusado? Ba, ano yan? Napaka-basic ho niyan, ano, sa ating batas ngayon, maski ngayon. Kasi ho, baka meron pong ano yan meron pong mga klase ng krimen na nasa municipal trial court, di ba? Or metropolitan trial court, meron sa RTC, o pagkatapos na yan, o saan mo dapat iakyat yan? Sa Court of Appeals ba? Pag question of law lang, sa Supreme Court yan. Sa Sandigan Bayan ba? May Sandigan Bayan pa, may Court of Tax Appeals Court of pa. No? Tax So parang, so parang meron po jurisdiction. So anong klase ng krimen ang dapat na, di ba, nilalatag or nililitis. na-charge dito sa particular court na ito. So meron hong ganyan. Kasi kung hindi, at meron po mga summons, meron mga issuances ang court, na kapag tumalima doon, sumunod doon yung akusado o kung sino man pinapupunta ng court o inuutusan, nasa jurisdiction ka na ng court. Ano, mahalaga ho yun kasi kung walang jurisdiction ng court sa'yo, anong karapatan niyang humatol, di ba? O dinggin, yung kaso na yun. So, jurisdiction, meron din ng political pressure. Nako, sounds familiar ba? So, nangyari na po yan, ano? So, ito yung pinakasabi nga, technical pero napaka malakas nito, no? Powerful talaga to, no? So jurisdiction issue. Kasi po sa John 18:31 ang nangyari po sa ating Panginoong Hesus, yun nga, wala namang malinaw na kaso, ano ba talaga ang na-violate niya, at kung meron man, yung ba corresponding to a death penalty? Kasi sabi po ng John 18:31, it is not lawful for us to put anyone to death. O, ang Jewish court, tingnan natin. Ano ba ang meron ang Jewish court? Ano? So, meron silang sinasabing may bintang sila, no? Oo, may charge sila sa ating Panginoong Hesus. Na blasphemy. Pero wala naman silang kapangyarihan. Blasphemy. Pero wala naman, kasi gusto talaga nila, attorney, di ba? Death penalty. Death ang gusto nila talagang maipataw sa ating Panginoong Hesus, ano? Pero ang claim lang nila is blasphemy. So, wala namang power ang Jewish court na magbigay ng ganung hatol ng death penalty. So, tingnan natin Roman court. May kapangyarihan to. Oo, na magpataw ng death penalty. Pero ang problema, wala namang basis. Wala namang basihan. Wala namang basihan yung bakit siya magpapataw? Oo, bakit magpapataw ng death penalty hindi naman krimen sa kanila yon. Hindi naman krimen, sa kanila ang blasphemy. So saka alam mo, so maging si Pontius Pilate, yung siyang nagde-decide on this matter. Sinabi niya rin sa John 18:38, I find no fault in him. Walang kasalanan. Luke 23:22. What evil has he done? No, binabalik niya yung tanong. I find no cause of death in him. Yan. Wala akong makitang dahilan. Ito pang isa. Yung asawa niya. Asawa ni Pontius Pilate, according to Matthew 27:19. Pilate's wife sent an urgent message to her husband during Jesus' trial, warning him. May warning si Pontius Pilate from the wife sa kanyang asawa na nagkaroon ng dream. At ang sabi, do sa dream, sabi sa kanya, do sa wife, have nothing to do with that just man. Yeah. Kaya nga ngayon, attorney, may mga yung tinatawag na
quote na yan na ginagamit yan na you have to be beyond reproach like the wife of Pilate, like Pilate. Pilate's wife. Kasi Yes. sinasabi she did not want his husband to have anything to do with what is wrong and what is unjust. Yes. Kaya alam mo, magandang yun, aspeto yun, na ginagamit din ng Panginoon, yung ating mga kababaihan. Dahil kasi at that time po, ang setting, medyo second-class citizen ho ang mga kababaihan no? So, yung kanilang boses, hindi masyadong napapakinggan, Pero pinaraan ng Panginoon, yung dream na yon na sabi nga, talagang inosente si Jesus and her dream was a divine warning intended to prevent his execution. So, but anyway, nakita po natin na pressure pa rin si Pontius Pilate. At ang nangyari po ay inuna niya ang kanyang political career kaysa sa justice. Naghugas kamay. Naghugas kamay siya. Hinatulan pa rin niya ang Panginoong Jesus. Bakit? Di ba? Matthew 27:24, Pilate washed his hands. Parang nag-ano na lang, doon natin nakuha yun, naghugas kamay na lang. Oo. Dahil, ang totoo, inuna niya yung sarili niya. Kesa doon sa role niya na dapat ay mag-administer siya ng justice. He could have prevented it. Yes. Diba? The injustice from happening, pero bahala kayo. Sige, basta hindi ako may kasalanan. Kaya may public pressure sa kanya over justice. So ngayon, sa ating modern times, So ano ba ang legal principle dito na matututunan natin? Judicial independence. Yan. So yan din ang lagi nating panawagan sa ating mga hukuman, lalo na sa kataas-taasang hukuman na talagang yung kanilang independence, hindi sila ma-pressure sa ibang branches of government, sa mas maging sigaw ng napakaraming tao, kung hindi, kung ano talaga ang facts, ang batas, yun dapat talaga ang masunod. Freedom from external pressure, and we have to uphold judicial independence. Attorney, so doon na tayo sa penalty. Yan. And ito, why death penalty? Yan. Makita natin, mainit na usapin ang death penalty, Pero makita natin na ang hanggang usaping ngayon, death penalty up till now, bagamat sa ating konstitusyon, sinabi pinagbawal daw. Hindi po. Actually, hindi pinagbawal sa konstitusyon natin. Sinuspend. Yan po ang, ang sinabi, depende sa batas. Kung ang batas ay, parang ito'y binigay sa kapangyarihan ng Kongreso to determine whether to impose or reimpose ang death penalty. Pero meron din kasi mga biblical basis na ginagamit, pagdating sa pag-proponents at sa ng pagsulong death penalty. Ang isa dito, yung wages of sin is death. Makikita natin ang kabayaran talaga ng kasalanan ay kamatayan. And yung Romans 13 verse 4 na sinasabi, the state does not bear the sword in vain. Yung sword, ito ay yung words nung ginamit niya ni Pablo ay pinag-uusapan ito yung kapangyarihan na magpataw ng hustisya, laban sa mga tao na karapat-dapat na inabando na ang kanilang karapatan na mabuhay dahil sila mismo ay nagkitil daw ng buhay. So, pero kung ano man ang usapin dito sa death penalty, ang problema dito, si Kristo mismo ay hindi siya karapat-dapat mahusgahan nung panahon na yan dahil siya po isang inosenteng tao. Diba? Kaya marami nagsasabi na mahirap ang penalty ng death kasi paano kung inosente yung iyong ma-applyan dahil lang ang sistema natin ay hindi naman just 100% foolproof na tama. Bagamat pero yan ay makiibang usapin na pinag-uusapan natin, Pero ito ay si Kristo ay inosente pero siya'y dumaan sa isang korap na proseso. Ang hirap nun, Dahil ang problema hindi lang yung parusa. Kasi maaring just yung penalty kapag kung straight cut lang na pag itong ginawa at napatunayan na ito talagang ginawa, ito ang karampatang parusa. Ang problema kung may pag-aabuso sa proseso.
So kung may pag-aabuso sa proseso, yes. maaari magkaroon ng miscarriage of justice. Justice. So the process is important, the substance is important, subalit ang mga taong nagpapatupad ay hindi rin ho sila perpekto. So, yan po yung mga discussion patungkol po sa usapin ng death penalty. Ngayon, pero magandang katanungan ngayon. Bakit nga naman pinahintulutan ng Diyos ang mga bagay na ito mangyari? Alam mo, dyan mo mas ma-appreciate Mhm. ang ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. Ano? Amen. At alam mo, talagang mapapaisip ka at sasabihin mo na, oh nga no, bakit nga ba ito pinayagan ng Panginoon mismo na mangyari sa kanyang bugtong na anak na si Jesus? Yeah. Alam po ninyo, ang sagot, ikaw at ako. Amen. Napakabuti ng Diyos. Amen. Napakalawak ng kanyang pag-ibig sa atin, napakalalim, Mhm. napakataas, napakalawak nga na hinayaan niya yung mangyari sa kanyang bugtong na anak at hinayaan ng Panginoong Hesus na mangyari sa kanya dahil mahal na mahal niya tayo at Amen. nais niya po tayong iligtas sa tiyak na kamatayan bilang kaparusahan ng ating mga kasalanan. Take note, Amen. atin. Ating kasalanan. Tayo po ang dapat na parusahan. Mhm. Tayo, at makatarungan yun. Mhm. Makatarungan yun. Kasi tayo po ang nagkasala. Tayo ang dapat parusahan. Hindi po si Jesus na walang kasalanan, pero siya po ang umako ng ating parusang kamatayan. Isaiah 53:5, He was pierced for our transgressions. Pag binasa natin at pinagbulay-bulayan ng Isaiah 53, talaga pong nawa tumimo yan sa ating puso at isipan. Acts 2:23, by God's deliberate plan. Sinadya niya. Bahagi ito ng plano Grabe. ng ating Panginoong Diyos, ng ating Ama na talagang nagmamahal sa atin. Noon pa lang sa pagkahulog sa kasalanan ng nila Adam and Eve, meron ng kagyat na solusyon ang ating Ama na tayo po ay tubusin sa kasalanan. Diba, alam mo, kung tuusin natin, the Lord, our God, our Creator could have just annihilated humans and created a new one. Yeah. Kaya niya yun. Pero bakit na hinayaan niya na i-redeem pa rin tayo? Na tayo ay iligtas pa rin. At Amen. ano ang cost? Ang cost ay walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Mhm. Talagang hindi mo mamaunawaan ng ang lalim ng ginawa ng Panginoong Jesus sa atin. Pero ang dalangin po namin ni Attorney Maya, bukod sa malaman natin itong prosesong ito sa batas, mas lalo nating mahalin ang Panginoon. Amen. Mas lalo nating isuko yung buhay natin sa Kanya. Mas lalong ipaisalalim natin sa Kanyang pamumuno dahil ganun po yung pagmamahal sa atin. Paano hindi mo tutugunan yung panawagang yun? Ba't paano hindi mo susuklian ng pag-ibig rin ang ibinigay sa ating pag-ibig ng Panginoon? Kaya yawa po maging isang encouragement sa Amen. atin ito. 2 Corinthians 5:21, He who knew no sin became sin for us. Yes. Grabe, no? Walang kasalanan, hindi niya alam kung anong kasalanan kasi hindi banal siya, banal pero 'di ba? He who knew no sin became sin Yan for ang us. tunay na inosente. Totoo. Hindi lang dun sa charges sa kanya, pero walang kasalanan, kahit anong Walang kasalanan. bahid ng kasalanan, napaka-dalisay, napaka-banal Kaya alam po ninyo, ito ang reflection natin. Yung pong inhustisya o kawalan ng katarungan ng tao, nakita naman natin, pinadaan ng Panginoong Hesus sa prosesong ito. Prosesong legal pero walang katarungan. Pero ginamit ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Amen. Kita mo Praise yung God. irony nun? Dumaan siya sa kawalan ng katarungan para tayo ay iligtas sa tiyak na kaparusahan. Amen. Ang maling hatol ng tao sa Panginoong Hesus ay naging daan para tayo naman ay magkaroon ng tamang relasyon sa ating Panginoon. Kaya attorney, Kaya, alam mo, ang gandang bigyan daan naman natin ang Panginoong Hesus bilang righteous judge. amen. Kaya,
Pero ang irony nga na to, na siya na dumaan sa katakot-takot na inhustisya. Siya ay tinanghal at itinaas ng Diyos na balang araw, siya ay ating banal na husgado. No? Yes. Sinabi ng John chapter 5 verse 22, "The Father judges no one, but He has entrusted all judgment to the Son." At sa Acts 17 verse 31, He will judge the world with justice. Alam niya ang injustice, pinagdaanan niya ang injustice, pero hindi nagbago ang kanyang pagiging tapat at mabuting hukom. Sa darating na panahon, in the coming days na sa kanya, when He establishes in fully His kingdom, no? Hindi na siya ang huhusgahan, pero siya na rin ang hahatol at magbibigay ng lahat ng hustisyang hinahanap natin sa ating buhay. Kaya nga sa ating mga kaagapay, sa mga kababayan natin, tandaan natin, may due process man, tayo naging biktima ng inhustisya, pero ang Panginoon natin ay hindi niya tayo pababayaan. Ultimately, He will make all things new. Siya ang magpapatag ng inhustisyang ating nararamdaman. So, ang katanungan siguro natin, pinoprotektahan ba natin? Tayo ba mismo ay nagiging makatuwiran sa ating buhay, sa ating dealing sa tao? May due process ba tayo sa iba? O pinapalitan ba natin ang ingay? O lalo natin dinadagdagan, ginagatungan ang mga ingay at away sa social media? O tayo ba ay naghahanap talaga ng katwiran, hustisya at kabutihan, o sunod lang tayo sa popular opinion at ingay ng tao? Kaya nga, Attorney, noong unang Holy Week, dahil ginugunita nga natin itong linggo na ito, ang banal na sakripisyo ng ating Panginoong Jesus para sa sangkatauhan. Tila, at tunay nga na pinatay ang katarungan, ang hustisya, nung unang Holy Week, nung unang dumanas ang ating Panginoong Jesus ng trial na talaga sabihin natin false and sham, wala talagang basihan. Pero ngayon, ito rin yung tanong sa atin, ipaglalaban po ba natin ang katwiran, ang hustisya, o hahayaan nating mamatay ulit ito sa ating panahon? At bago tayo manalangin, gusto natin pag-pray two things, no? Yung mga tao na dumadaan sa inhustisya, sa buhay, and sometimes we feel na kasi naging hindi sila patas sa akin, gagantihan ko. Gantihan ko at pahirapan ko kayo. Pero ang Panginoong Jesus, He went through all of the injustices. At lahat ng pwede mang iwan sa Kanya, iniwan siya. Yung mga taong kanyang lahat mga taong kanyang pinaglingkuran, kinalinga, yun ang nagsuplong sa kanya, yun ang pinagkanulo siya, tinatwa siya, ano pa, name it, lahat yan ay pinagdaanan ng Panginoong Jesus na wala ni bahid ng kasalanan, but He was like a sheep going to the katayan, sinasabi niya. Slaughterhouse. Siya ay nagpakaterapa sa kalooban ng kanyang ama upang ikaw at ako, bagamat may inhustisya sa mundo, ay magkaroon tayo ng Panginoon na punong-puno ng katwiran, mercy, Ibig sabihin yung sinasabi nga na yung awa at yung grasya sa atin. Na mercy and help. Alam mo, attorney, gusto rin natin ipaabot sa ating mga kaagapay, may magkakataon na kala ninyo na para nag-iisa po kayo sa ganyang sitwasyon. Please be reminded, the Lord sees you, nakikita ng nangyayari po sa bawat isa sa atin, may malasakit siya sa atin, at hindi lang doon, siya po ang magiging tagapagtanggol natin. Dahil dinaanan ng Panginoon ang lahat ng ito, at iyon ay hinayaan niyang mangyari sa kanyang buhay na siya po ay maging biktima ng inhustisya para po siya mismo ang makapagbigay ng hustisya sa atin. Tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, kami po'y nagpapasalamat
Dahil Panginoon. sa lahat ng iyong pinagdaanan, you were willing to submit yourself to the will of the Father. Yes, Lord. At ngayon kami po'y na-overwhelmed dahil meron kaming representante Mm. that understands us. Yes, We have Lord. an advocate. Thank you. An Yes. advocate and an intercessor Mm. who is always rooting for us, who is always by our side. Yes, Na sa Lord. gitna ng inhustisya at cruelty Mm. of the world, Lord, because of the fallen nature of man, because of sin has entered the system. Yes, Father, you remain to be faithful. You remain, Lord, to be just. And we can look forward to that day, Lord, na papawiin mo ang lahat ng luha at bibigyan mo ng kagalakan at kaaliwan ang mga tao, Panginoon, na nagpapagal at nagtitiwala sa inyo. Even right now, Lord, we pray for those who are suffering, for those who are going through, Lord, hardships. Amen. Lord, Yes, dalangin Lord. namin na ingatan mo kala mga puso, Mm. Lord, na hindi sila magtatanim ng anumang galit, bagkus, Panginoon, sila, Panginoon, ay kakakitaan ng pagsuko sa iyo pong kalooban. Yes. Lord, yes. sa mga tao na nagtatanggol laban sa inhustisya, laban, Panginoon, sa korupsyon, sa mga bagay na mali sa aming bayan, Lord, we pray na you will also strengthen Yes, them, Lord, Lord. sa Yes, mga Lord. tumitindig, Lord God, sa tama. Dahil ito, Lord, ay Amen. kalooban mo, O Diyos. We pray that you would give them strength and favor, Lord. Jesus' name. Gayon din, Yes, Lord, protect mo sila, Lord, sa kanila pong harapan, likuran at gilid, Lord, and surround them with Jesus' your name. angels, Lord. We Yes. thank you, Lord, that because you allowed yourself to be abandoned, to be experience injustice, we ourselves, Lord, will never be abandoned. Amen. Marami pong salamat. Sa iyo po Amen. namin Thank you, ibinabalik ang lahat ng kapurihan at pasasalamat. Salamat, Lord, sa pagkakataon na Salamat binigay mo po, sa amin ni Panginoon. Attorney Chona, Lord, to share Thank you, about Jesus. your great love, Lord, and justice Thank you, and Father. righteousness. In this we thank and pray. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. So, salamat ho mga kaagapay sa lahat ho ng mga tumutok sa radyo, sa online via Facebook at YouTube, sa Channel 185 sa Signal TV via GCTV. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas. Tuwing Sabado ng umaga, ako pa rin po si Attorney Pastorni Jeremiah Belhica. At ako naman po, si Atty. Chona Cruz Gonzales, nag-aanyaya pong muli sa inyo na kami ay samahan sa ating programa sa susunod na Sabado, parehong oras, parehong himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, Kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.